Kamangha-manghang Diyos, napakabuting Diyos, napakayaman na Diyos. Narito ang tugon ng aking mga kapatid ukol sa iyong panawagan para itaguyod ang mga pagawain at gawain. Narito Diyos, tanging sa iyo lamang, kaya maraming pong salamat sa kabutihan po ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatlumput-isa. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo. Maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moises. Mula sa Roma, Kabanatang 14, simula sa talatang 1 hanggang 12. Tunghayan po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kabanatang 14,
talatang 1 hanggang 12. At ganito ang ating matutunghayan. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kaniyang kuro-kuro. May naniniwalang maari siyang kumain ng kahit na ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit na ano ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit na ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aarin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kanyang gawin ng kanyang Panginoon. May nagpapalagay ng isang araw ay higit kaysa sa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kaniyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain yun alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kaniyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 18, verses 21 hanggang 35. Gawin natin ito ng sagutang pagbasa at gawin natin ito ng mayroong kagalakang habang ito'y ating binabasa. Muli sa aklat ni San Mateo, kabanatang 18, sa mga talatang 21 hanggang 35. Ganito ang nasusulat, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makilan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 200 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag.
Sa halip, ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Tayong lahat, Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ito ang mabuting balita, buhat sa langit at sa ating Diyos. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang naatasang magpakilala ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Siya po ay napakalapit sa akin. Nung pong ako ay secretary pa ng mahabang panahon dito sa church, isa po siya sa mga diakonisa na naging very close po talaga sa akin. Tuwing tanghali po, hindi ako uuwi, yayain niya akong, dito ka na kumain sa amin. Tapos, doon po sa bahay nila, doon sa second floor ng educational building sa dulo. At madalas po kami magkakwentuhan, kwentuhan hanggang doon po sa aming pagkakakwentuhan, kilala ko po siya na isa siyang mapagmahal na asawa, responsabling kapatid, napakabait na kapatid at very close po sa kanya ang kanyang mga kapatid at isang mapagmahal na anak. At doon po sa pag-uusap namin, naging lumago po ang aking kaalaman sa pananampalataya sa ating Panginoon. At siya po ay isang diakonisa na napakasipag at very dedicated po sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Natatandaan ko pa nga po, palagi po niya ako isinasama sa mga Bible studies. Kasama pa po ang Carlos. Pupunta po kami dun sa mga liblib na mga lugar. Isinasama po niya ako doon maski gabi na. Kasi po, dalaga pa ako noon eh. At dahil po sa aming pagkakakwentuhan na to sa pagiging close namin, naging way din po siya na makilala ko po ang aking kabiyak na si Jerry. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito dahil siya po ay makakasama natin ngayon. Siya po ay nagturo din ng matagal sa mga Christian schools as Christian living teacher. At dumating po ang time na tinawag siya ng Panginoon para magpastor. At sumunod naman po siya at siya ay natapos sa Wesleyan Divinity School na may Master of Divinity na degree. At ngayon po ay naglilingkod siya as local pastor sa Talim Island sa Casile United Methodist Church. Ngayon po ay pinapakilala ko ang aking sister-in-law at mapagmahal na kapatid at masipag na manggagawa, si Pastora Norlina C. Natividad. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay na ang Taytay United Methodist Church ay hindi naiiba sa akin sapagkat minsan nga po ako ay naging diakonisa dito. At tama po yung sinasabi ng aking hipag. Bago ko po siya naging hipag, kami ay mag-best friend. Wala po yatang araw at oras na hindi kami magkasama hanggang gabi sa mga Bible studies. At mayroon po akong 6 na hipag. Sa 6 na ito, siya po yung maraming alam tungkol sa akin dahil nga po, naging mag-best friend kami. At siguro po ay talagang niloob po ng Panginoon na mangyari ang gayon. Kilala niya ang aking kapatid, kaya ngayon ay hindi ko lang siya best friend, siya ay aking mahal na hipag. Sabi ko nga ay gusto ko yatang umiyak sa kanyang pagpapakilala sa akin dahil hindi ko alam na gano'n ang tingin niya sa akin. Hindi naman niya sinabi sa akin yun noon eh. Ngayon ko lang narinig. Kaya mahal kong hipag, salamat sa iyong introduction. At ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay muling nabigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ninyo sa inyong pananambahan ngayon. Tulad nga po ng binanggit ng Pastor Alan kanina, ang buwan ng September ay tinataguri ang Christian Education Month sa mga Methodist churches. At alam natin na ang edukasyon,
formal or non-formal, ay lubhang napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya nga't ang mga magulang nagsusumikap na mapag-aral ang kanilang mga anak. Ngunit bakit nga ba kailangang mag-aral? Siguro, sasabihin natin, para may matapos, para maging professional, magkaroon ng magandang hanap buhay sa hinaharap. Tama po yun. Ngunit, hindi yan ang pinakaunang dahilan o layunin kung bakit ang tao'y kailangang mag-aral. Ang isang bata dito sa ating bansa, nagpapasimulang mag-aral sa preschool. Nandyan yung nursery, kinder, prep. Tapos, elementary. Ilang taon po yung elementary? 6. Pagkatapos nun, 4 na taon ulit sa high school. Pagkatapos ng high school, college, merong mga courses na 2 years lang. At meron din namang mga kurso na inaabot ng 10 taon. At kung iisipin natin, sa hinaba-haba ng mga panahon ng pag-aaral at ang isang estudyante ay hindi natuto, sayang lang. Dapat din na lang nag-aral. Maraming nasayang. Nasayang na panahon, nasayang na pera. Di po ba? Kaya, halimbawa, ganun katagal nag-aaral ang isang estudyante tapos hindi naman natuto, meron kayang magandang bukas na naghihintay, ang daming ang nakagraduate, wala ngang hanap buhay. Paano pa yung hindi natuto o hindi pinagbuti ang pag-aaral? Ano po ba yung mga dahilan? Bakit ang isang estudyante ay hindi natututo? Marami po yan Meron kasing mga estudyante, pumapasok lang sa school para makahingi ng baon. Meron ba ditong ganyan? Maraming estudyante dito nakita ko kanina Kahit walang pasok, mihingi ng baon. At kung may pasok naman, dahil may baon na siya, sa halip na pumasok, nagkakating classes kung saan nagpupunta. Nagpupunta sa mga computer shop, nag-internet, at kung saan pa. At yun namang mga high school students, usually, nasa loob ng classroom, pero hindi makapag-concentrate sa lessons ng guro. Bakit? Kasi po yung mga guys na teenager, masyadong nagpapakyut sa magagandang chicks na ka-classmate. Nandun yung focus of attention. At yung mga chicks, ganun din, nakatingin sa mga kaklaseng pogi. Kaya yung lesson, hindi maintindihan. At pagdating sa college, ang mga magulang, hirap na hirap, humanap ng pang-tuition, pang-enroll. Tapos pagdating ng mga examination time, prelim, midterm, or finals, natataranta pa rin. Kailangan kasing makakuha ng exam si anak. Pero ang ginagawa ni anak, namamasyal sa mall at may ka-holding hands pa. At pagdating ng resulta ng exam, bagsak. Kawawang nanay at tatay. So, ano po ba ang talagang layunin kung bakit kailangang mag-aral? Mag-aaral ka walang nangyayari? Paano na yan? Ang tunay na layunin po ng pag-aaral ay upang matuto. We study to learn. Bakit pa mag-aaral kung hindi ka rin lang naman matututo? So, pinakaunang layunin ng pag-aaral ay upang matuto. Kung aral lang ng aral, hindi natututo, useless. Ganito rin ang buhay Kristiyano. Dapat tayong mag-aral para matuto. Kaya nga bukod sa pananambahan, may mga pag-aaral tayong ginagawa sa loob at labas ng iglesia. Meron tayong mga Bible study, meron tayong mga cell groups, merong prayer meeting, may mga seminars, leadership training, at marami pang iba.
At ang lahat ng ito ay para sa ikatututo ng mga anak ng Diyos. For after all, ang tema nga po ng ating selebrasyon ng Christian education ay Christian Education, Wisdom for All Creation. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So mismo ang ating Panginoon ay nagsasabi namumutawi sa labi ng Diyos. Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, verse 1, ang sabi, sa pasimula, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At sa verse 14, sinasabi namang, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. So, sa madaling sabi, ang tinutukoy na salita na kasama ng Diyos mula pa sa pasimula ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katagang salita word na yon, ang katumbas niya ay wisdom. Kung gayon, ang Panginoong Hesukristo, ang salita, ay karunungang dapat maging bahagi ng buhay ng tao. Sinasabi sa Kawikaan, chapter 8, verses 5 to 6 ang ganito, kayong walang nalalaman ay mag-aral, at kayong mga mangmang pang-una kasulatan at hindi lamang aral-aralan tulad ng isang estudyanteng pumapasok sa paaralan, ngunit hindi inuunawa ang pinag-aaralan. Kundi sikapin nating matuto, sapagkat tulad ng sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, tayo'y di na matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Ako nga po ay nakadistino sa isla, sa ating isang iglesia doon, Kasili United Methodist Church. At kung dumarating yung panahong inaabot kami ng unos sa gitna ng dagat, ay talaga namang yung bangka ay tinutulak-tulak ng alon kung saan-saan at ganun din ng malakas na hangin. So iniisip-isip ko, ang isang taong kulang ang kaalaman sa salita ng Diyos, ganito rin ang kalagayan. Bibiruin mong hindi malaman kung saan pupunta, itulak ka ng alon, hihipan ka ng hangin, papaano na nga ba yan?
Kung hindi sapat ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, hindi natin nauunawaan kung ano ang ating pinanampalatayanan, kapag may nakausap tayo at tayo'y inaralan ng ibang uri ng aral, sapagkat marami tayong mapapakinggan ngayon ang galing nilang mag-present. Pero ang hindi natin namamalayan ay binabali-baliktad na nila ang kahulugan ng salita ng Diyos na kanilang ini-introduce sa atin. At tayo naman, dahil kulang yung ating pagkaunawa, iniisip natin, o nga no, tama yung sinabi nung nanggaling dito kanina eh. Ayan, nag-uumpisa ka ng malito. Sa susunod na araw, meron namang iba na lumapit sa'yo at nagandahan ka rin. Sabi mo, oh, tama rin yun ah. Ayun, sinisiklot-siklot ka na, hindi mo na kayang panindigan, ano ang iyong pinananampalatayanan, ano ang iyong pinaniniwalaan, sapagkat nadadala ka ng iba't ibang uri ng aral na iyong naririnig. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang kanyang mga anak ay matuto upang lumago at maging matatag sa pananampalataya. Ang isang taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay dapat magkaroon ng hangarin na maging isang ganap at tunay na Kristiyano, sapagkat ang pagiging Kristiyano ang pinakamahalagang bagay na maaring mangyari sa buhay ng isang tao. Naniniwala po ba kayo dyan? Ang pagiging Kristiyano ang isang pinakamahalagang bagay na maaring mangyari sa buhay ng isang tao. Malaking kagalakan ang mapapasa atin kung magpapatuloy tayo sa karanasang Kristiyano. Bagamat ang pagiging Kristiyano ay di laging madali, pagkat maaring dumanas tayo ng mga paghihirap, tukso, ay dumarating din sa atin, may mga pagsubok, at ang lahat ng yan ay upang tayo'y hadlangan. Yan po ang gawain ng kaaway. Hadlangan tayo sa ating paglago. Hadlangan tayo sa ating pagtatag. Gayunman, dapat tayong manatiling tapat sapagkat ang Diyos ay tapat at ating maaasahan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At dahil dito, dahil siya ay tapat sa akin, siya ay tapat sa inyo. Inaasahan niya na magpapatuloy tayo sa paglago at sa pagkilos ayon sa kanyang banal na kalooban. Dapat tayong magpatuloy sapagkat tayo din ay inaasahan ng Panginoon upang humayo. Sinabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang paghayo upang ipangaral ang Ebanghelyo ay isa sa mga layunin ng Diyos para sa ating buhay. Tayo'y Kanyang tinawag hindi lamang para lumapit sa Kanya, kundi para humayo din para sa Kanya. He did not just call us to come to Him, but He also called us to go out for Him. Sabi ng Panginoon, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. At alam natin mga kapatid, hindi tayo maaring humayo kung tayo'y walang kahandaan. Kung tayo'y hindi pa malago at matatag sa ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi tayo lalago at tatatag kung hindi tayo mag-aaral upang matuto. Ang iglesia ay nakahandang umalalay sa lahat ng nais tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ngunit nakakalungkot na sa gawain ng mga pag-aaral sa iglesia, mabibilang lamang sa daliri ang mga dumadalo. Sabi ko nga, hindi mo nga mabibilang lahat yung daliri mo sa kamay sa bilang ng mga dumadalo
sa mga gawain ng pag-aaral. May mga iglesyang ang prayer meeting, dumadalo 3. Minsan, pinakamarami na yung 10. O mabibilang na natin lahat yung mga daliri sa kamay kung may 10. Sa Sunday school, para bagang hinihintay munang matapos ang Sunday school at saka lamang darating para umattend ng worship service. Waring sa mga iglesia ay hindi nakikita ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga nagsasabing, meron ako man nakausap na sabi, okay lang pastor, okay na yun, kahit 7 lang yung nagpe-prayer meeting dyan o nagsa-Sunday school, okay na yan. Sabi ko, kapatid, hindi okay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa 7, sa 8, sa 9, sa 10. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Nakakalungkot kung itong iisipin natin, kadalasan iniisip natin, worship service lang ang dapat daluhan. After all, nagbabasa naman kami ng Bible sa bahay. That may be true. Pero alam ninyo, kung parati lang kayo nag-iisa na nag-aaral ng salita ng Diyos, chances are, hindi po ninyo mauunawaan lahat. Napakaganda po na kayo ay mayroong mga kasama sa pag-aaral. Sapagkat yung hindi ninyo nalalaman, ay nalalaman pala ng iba ninyong kasama, at ito ay naibabahagi sa inyo. At yun namang inyong nalalaman, na hindi nalalaman ng iba, ay inyo ring na ibabahagi. Ito po ang kagandahan ng pagdalo natin sa mga pag-aaral sa iglesia. Ang mga gawain po ng iglesia na may kinalalaman sa pag-aaral ay hindi lamang inilalagay upang magkaroon ng activities ang iglesia. Ito po ay inilalagay para sa kapakinabangan ng lahat ng anak ng Diyos. Kaya po bigyan po natin ito ng pagpapahalaga. Sapagkat lubha pong napakahalaga na alam nating lahat kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Sinasabi nga sa ating teksto, John 1:1 and 14, ang salita o karunungan na walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo ay naroon na sa pasimula. At siya'y nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Kung ganon, ang edukasyon Kristiyana ay hindi lamang basta pag-aaral at pagtuturo ng mga araling Kristiyano, kundi ito rin ay isang karanasan na ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay kasama natin. Amen? Kasama natin siya. At ang karanasang ito ay dapat na makita sa ating buhay at sa uri ng ating pamumuhay. Kung tayo nga po ay mga natuto na mula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at tayo na ngayon, ng mga tagapagturo, hindi po sapat na tayo ay salita lang ng salita. Dapat po na ito ay sinasabayan ng gawa. Marahil hindi na bago sa inyong pandinig ang kasabihang, action speaks louder than words. Kahit hindi ka na nga magsalita at nakikita naman sa iyong kilos, sa iyong pamumuhay na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, makapaglalapit ka ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung sa eskwela, merong isang PE teacher, butot balat, tapos magle-lecture sa kanyang mga estudyante about being physically fit, palagay ko, hindi matututong estudyante. Baka magtatawanan. Abay, PE teacher, tignan mo nga siya. Pakikinggan ba yan? At gayon din naman,
Kung halimbawa mayroong tatayo dito, magse-sermon sa inyo about forgiveness, kagaya ng binasa natin kanina sa Bagong Tipan, tapos pagbaba niya, paglabas doon, nakasalubong niya yung isang taong matagal niya ng kasamaan ng loob, at bigla na lang siyang, palagay ko'y hindi na ninyo pakikinggan ulit ang taong yun. Kaya nga mga kapatid, salamat sa Panginoon kung tayo'y natututo sa Kanyang mga salita, kung tayo'y may kakayahan ng ibahagi ito sa iba, ngunit samahan natin ito ng gawa. Tungkulin ng bawat isa sa atin na ituro at ipakita kung paanong ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos ay nakapagbago sa atin mismo at ito rin ay makapagbabago sa iba. Let us therefore study to learn, mag-aral para matuto, and then go, humayo. To be with the Lord Jesus always ends up in going out into the world to witness for Him. For after all, Christian education is wisdom for all creation. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yung mensahe na ating narinig. Dahil dito, narito po ang panawagan ng ating Panginoon. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid, ibalik natin sa ating Diyos ang Kanyang kabutihan sa ating lahat sa magitan ng pagkakaloob ng ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Sa iyong kabutihan, O Diyos, narito ang mga kaloob. Ito po ay patunay na ang aming mga kapatid ay patuloy na nananampalataya at nagbibigay ng buhay sa iyo. Heto ang lahat
maging ang kanilang kabuhayan at mga pananampalataya ay narito na rin, Panginoon. Narito na rin ang kanilang pagtatapat at pag-ibig sa iyo. Salamat po. Tanging sa iyo lamang ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay Grandparents Sunday at nais nating bigyan ng pagpaparangal, pagpapasalamat sa buhay ng ating mga minamahal na mga lolo at lola. So pwede bang tignan mo ang iyong katabi? Mukha ba siyang lolo o lola yung katabi mo? Igagalang natin sila at pararangalan. Inaanyahan po natin ang ating family ministry. Mayroon po silang ibibigay na token. So tayo po ay hindi lang talking, kundi token din tayo. Bibigyan namin kayo na lahat po ng mga nanay at tatay o mga lolo at lola ay naniyaan pong lumapit sa harapan at kay amin pong pagpapalain. Kahit hindi ko kayo mukhang lolo at lola, lumapit po kayo kung talagang kayo ay lolo na at lola. Aba, yan. Dito po kayo. Hindi na ho namin kayo paluluhurin. Baka mahirapan pa kayo lumuhod ng matagal. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga lolo at mga lola? Yan. Patingin pa yun. Napakaganda po ng napili ng ating pong family ministry. Happy Grandparents Day. Ito po ilalagyan po ninyo ng mga barya. Yan. Para pag dumating yung mga apo, meron kayong bubunutin. Candy, o pwede nyong gamitin, lagyan nyo ng iced tea. At ilagay nyo sa ref. At habang kayo po ay may ginagawa, meron kayong iniinom. Ano ho? Okay, para sa mga lolo at lola. Iba-iba pala, no? Maganda, no? Iba-ibang kulay. Kaya salamat po. Saka na ho yung mga nagpaplanong maging lolo at lola. Yan, salamat po. Tayo po ay tumayo at bilang mga anak, bilang mga apo, ating itaas ang ating kamay at ating pasalamatan ang ating mga lolo at lola na nasa harapan. Pastorador, ikaw po ang mag-lead sa panalangin, atin silang pagpalain. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, Opo, Panginoon. sa buhay ng aming pong mga lolo at lola, Salamat, Panginoon. sa kanila pong karanasan, Amen. malalim na kamalayan sa edukasyong Kristiyana. Sila po ay naging bahagi sa pagpapalaki sa amin, Salamat. sa pagbabahagi ng inyong banal na salita. Amen. Marami po kaming natutunan sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Ang aming pong kahilingan at panalangin para po sa kanila ay ang patuloy na kalakasan at kalusugan sa kanila. Amen. Matatag na buhay, matatag na pananampalataya. At ang kanilang malawig na paglilingkod ay tunay na inyo pong diligan ng inyo pong habag, Amen. pag-ibig. At dumaloy pa rin sa kanila, Panginoon, ang inyong mga pangako. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo sumandali. Pagkatabi ho ninyo yung lolo at lola ninyo, yakapin nyo naman at sabihin niyo, I love you, lolo. I love you, lola. Max tayo mamaya. Napakapalad po natin dahil may mga kapatid po tayo na nakarinig ng mabuting balita. Tinanggap nila, sumampalataya sila sa ating Panginoong Jesus. At sila po ay nag-undergo ng membership class. Nag-aral sila sa salita ng Diyos. Nag-aral sila sa ating pananampalatayang metodista. At
sila ngayon ay ating pong babautismuhan. Yung iba po ay renewal or reaffirmation of baptism. At pagkatapos sila po ay mangangako na magiging kaanib ng ating iglesia at maglilingkod sila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating iglesia. Inaanyahan po natin sila. Saan po yung pangalan? Babanggitin? Sir? Noel Arlene S. Aguilar, Pedro Varela Jr., Patrocinio Cruz, lumapit po kayo dito sa harap, Maria Dolores Manabat, Henry Cesar Ortego, Cyril Tagulao, at Gladys Iris Victorio. Bago po natin sila italaga sa sakramento ng bautismo, ilang katanungan lang, mga na ipinagkaloob niya sa inyo. Itinatakwil niyo ba ang gawain ng kasamaan at ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ninyo sa pangalan ng ating Panginoon? Salamat po. At kayo ba'y nangangako sa biyaya ng Panginoon na kayo ay magtatapat, unang-una ang inyong katapatan ay kay Jesus lamang? At kayo ay nangangako rin na magtatapat sa nagkakaisang Iglesia Metodista at ito ay inyong susuportahan sa pamagitan unang-una ng inyong pagdalo, pangalawa, ng inyong pagkakaloob, pangatlo, ng inyong pananalangin, at pang-apat, ng inyong paglilingkod. Amen po ba? Amen. Kapatid na Gladys, binabautismuhan ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging matapat na alagad ng ating Panginoon at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Kapatid na Patrocinio, binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay makapamuhay na isang matapat na alagad ng ating Panginoon at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Kapatid na Arlene, binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging isang matapat na alagad ni Jesus at isang matapat na kaanib ng kanyang iglesia. Amen.
Kapatid na Dolores, binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging isang matapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo at isang matapat na alagad at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Kapatid na Henry, binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging isang matapat na alagad ng Panginoon at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Kapatid na Pedro Jr., binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging isang matapat na alagad ng ating Panginoon at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Kapatid na Cyril, binabautismuhan ka namin ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kapuspusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo upang ikaw ay maging isang matapat na tagasunod at alipin ni Jesus at kaanib ng kaniyang iglesia. Amen. Pwede hubang kayo po ay tumayo? Church, tumayo po kayo. Mga minamahal, isang kagalakan at isang karangalan na ating pong ipakilala. Umarap po kayo sa kongregasyon. Ang ating mga kapatid na ito na nagtalaga muli ng kanilang buhay sa Panginoon at sa ating iglesia. Atin silang ipapanalangin, atin silang tutulungan, tatanggapin, palalakasin, at tayo magiging katuwang nila sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. Kayo hubay nangangako na sila ay inyong tutulungan at magiging pagpapala kayo sa kanila at sa kanilang paglago. Mukhang walang nag-amen. Salamat po. Kung ganun, tanggapin po natin sila sa pangalan ng ating Panginoon. At meron po silang Biblia at sila po ay mag-undergo ng lalo pang malalim na pag-aaral. Makakasama po natin sila sa G12 at gayon din sa Evangelism Explosion. Manatili tayong nakatayo habang inaawit po natin ang ating pangwakas na awit. At lahat ng nais lumapit sa Panginoon, nais mong magpasalamat sa Panginoon, nais mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, come to Jesus. He is waiting for you. Come with faith in your heart. Of my heart, not be all else to me, save that thou art, thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou
Thou art. Sa dakong iyong kabanalan, O Diyos, narito kami sa iyong presensya. Malinaw na malinaw ang narinig namin sa harapan sa pulpito, Panginoon, na kami ay nais mong palaguin sa buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa mga mabiyayang salita na ito, na ikaw ay hindi lamang salita, kundi ikaw lamang kami manampalataya, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito na napakalinaw para sa aming lahat. Gayun din, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, narito ang aking mga kapatid, bitbit ang kanilang maraming mga pasasalamat. Ito ang laman ng kanilang mga puso, Panginoon, ngayon, pakinggan mo at naway ito'y maging mabangon sa iyo ang aming mga pasasalamat. Gayun din ang pagtatalaga ng buhay. Kung paano ikaw ay naunang nagpunta rito sa amin at binigay niyo po ang buhay niyo po sa amin. Heto rin kami, Panginoon, nagtatalaga. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Anumang uri at larangan ng paglilingkod, nawa kami magamit sa iyo na mayroong kasiglahan at buhay, Panginoon. Sa iyong paglapit pa rin, Panginoon, narito ang kalungkutan ng aking mga kapatid. Ano man ang mga dinadala nila, ano man ang problema meron sila, Panginoon, bigyan mo sila ng kaaliwan, kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga tanong. Kung ito man ay relasyon, nawa kayo po ang siyang manguna. Kung ito man ay tungkol sa pinansyal, bigyan niyo po sila ng iyong yaman. Kung ito naman, Panginoon, ay tungkol sa mga may sakit, pagalingin mo ang mga may sakit na nilalapit nila sa iyo, Diyos. Ang mga nabanggit kanina ng mga may kaarawan, sa pulpa ng madaling araw, hanggang ngayon sa paglubog ng araw na ito, Panginoon, ikaw ay tinataas sapagkat marami mga nilalang muli nagdaos ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, pagpalaing niyo po silang lahat, O Diyos. Sa paglapit pa rin ng aking mga kapatid na ito, lahat na nasa loob ng bahay-sambahan na ito, pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, ang kanilang mga tahian, gawaan, malaki man o maliit, anumang uri ng negosyo ang kanilang sinisimulan at nasimulan, Panginoon, pagyamanin niyo sila. Manggagawa, nag-opisina, namamasukan sa pabrika, mga nasa ibang bansa, O Diyos. Panginoon, inilalapit din namin si Tony Gonzaga. Sa kanya nalalapit din big concert, Panginoon. Panginoon, marami kang pinatunayan sa kanila. Sa aming lahat, Panginoon, marami kang pinatunayan na ikaw ang awesome God, kamangha-manghang Diyos. Kung paano siya ay inalalayan mo nag-umpisa hanggang ngayon, Panginoon, patuloy mong pinagpapala. Gayun din, pinagpapasalamat namin si Ate Lily. Naging halimbawa din siya ng aming iglesia. Ngayon ay presidente siya ng Juan Sumulong Memorial Junior College. Maraming nag-aral at nagtapos doon. At ito ay nais namin magpatuloy, Panginoon, ang paaralan na ito. Maraming natulungan ito at maraming natutong bumasa at sumulat at namayagpag sila hanggang ngayon, Panginoon. Kaya tulungan mo po si Ate Lily sa kanyang bagong pamumuno nito sa paaralan na ito. At ang iba pa na aming mga kapatid na alam namin mula ngayon ay naroon ang iyong pagpapala sa kanila na sila ay mag-exceed at sila ay mamayagpag at patuloy na makita ang pagpapala buhat sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansa, pagpalain niyo po ang aming munting bayan, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, ng mga metodista, Panginoon, naway sila maging ilaw at asin ng opisina ng gobyerno, O Diyos. Pagpalain niyo po ang Taytay United Methodist Church. Ang United Methodist Church kabuuan sa Pilipinas at sa buong daigdig. Ang lahat ng ebanghelyong simbahan, Panginoon, ay pagpalain niyo po. Salamat po. Sa iyo kami sumasamba at lumuluhod. Ikaw lamang ang tanging Diyos namin. Sa iyo ang lahat nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Of heaven, my victory won.
May I reach heaven's joys, bright heavenly sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Sa ating paghayo sa sanglibutan, pinatunayan ni Jesus na siya ay nagkatawang tao at pinatunayan din ni Jesus na siya ay Diyos at hahayo tayo at sasabihin natin ang mabuting balita sa marami. At ngayon, tanggapin ninyo ang magsaganang basbas at ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Ang kanyang tanglaw at ang aliw, ang kasaganaan, ang kapayapaan at ang pag-ibig, ang siyang manguna sa bawat sa inyo at sa inyong buong pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. No is found in quietness and trust. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are.